Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa galaw ng bagyong Butchoy. Sa ngayon, pinagbawalan na nilang maglayag ang mga sasakyang pangisda. Mula sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John. Iga, nagpalabas na nga ng notice to mariner ang Philippine Coast Guard. Ang ibig sabihin ay bawal na nga maglayag ang anumang pangisda, mga vessels na ginagamit sa pangingisda sa buong bansa. Ito'y dala na rin sa sama ng panahon na dala ng bagyo. Ito'y kahit wala pang storm signal ang bagyong Butchoy. Inakikilos na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang mga tauhan sa buong bansa para sabihan ang mga mangingisdang bawal nang pumalaot. Ito'y dahil na rin sa bantang dala ng bagyong Butchoy sa mga maliliit na sasakyang pangisda. Ayon sa Coast Guard, mas mainam na huwag ipagsapalaran ang kapakanan ng mga mangingisda. Sa gitna na rin ang disgrasyang inabot ng 18 sasakyang pangisda sa Jensan at Sarangani dahil sa masungit na panahon. Ang instruction ng Coast Guard is for the fishermen not to sail muna. No, huwag munang maglayag, mapanganib yung karagatan. At kung meron mang mga nakalayag na hindi na-monitor, ang advice namin ay doon sa mga Coast Guard detachments to coordinate with their families at alamin kung may paraan para makontak sila para mapabalik sila. Kaya masusing binabantayan ngayon ng Coast Guard ang galaw ng bagyong Butchoy. Nakaanda daw silang magpalabas ng karagdagang direktiba kung kakailanganin para naman sa mga malalaking sasakyang pandagat. Wala pang prohibition. Okay, meron lang is warning. Pero pagka dumating na doon sa mga probinsya na yan yung public storm warning signal, just kahit na number 1 lang, hindi na pwedeng umalis yung mga barko. Na from point of origin, route hanggang destination, yung 3 na yon. Isa lang doon na magkaroon, hindi na pwede. Iba yung rules dati. Ngayon, absolutely prohibited na. Pero dahil wala pang nakataas na storm signal, pinayagang bumiyahe ng Coast Guard ang pampasaherong barko na MV St. Gregory the Great ng To Go Travel. Umalis ito kaninang alas 4 ngayong hapon, papuntang Iloilo. Ay sakay ang passenger vessel na mahigit 500 pasahero. Tiniyak ng pamunuan ng To Go na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Pag-asa at Coast Guard para matiyak na di makokompromiso ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Wala pang nilalabas na advisory yung Coast Guard preventing the vessels from going out. We will follow the Coast Guard directives. Sinabi nilang they will not allow us to sail then. We will just have to follow that. Samantala, Igan, ay ayon sa To Go Travel, mayroong 4 na biyahe bukas. Ito ay ang St. Joseph the Worker, Manila to Bacolod, Iloilo, Super Ferry 2, Manila to Cebu, Surigao at Butuan, Cebu Ferry, Batangas to Katiklan, at Cebu Ferry 3, Batangas to Katiklan. Ayon sa To Go Travel, Igan, ay normal pa rin itong mga trips na ito bukas, pero maaari daw itong makansela sa oras na sumama ang panahon at maglabas ng panibagong anunsyo ang Coast Guard at Pag-asa. Igan? Maraming salamat, John Consulta. Nakaalerto na rin ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya ng gobyerno sa posibleng pananalasan ng bagyong Butchoy. Mula sa NDRRMC, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, umakyat na nga sa siyamang bilang ng mga nasawi dahil nga sa sama ng panahon nitong mga nakalipas na araw. 6 dyan, Mel, yung nasawi sa paglugbog ng MV Josil 2 sa Palawan. Isa naman ang namatay sa Sarangani dahil sa flash flood. Isa rin sa Davao City dahil sa landslide at isa namang mangingisda ang nalunod sa General Santos City, Mel. 6 na po pa ang patuloy na hinahanap at mahigit 50 dyan ang taga Sarangani at marami rin sa kanila ang mga mangingisdang nasa laot. Kaya naman, Mel, nananawagan sa mga mangingisda lalo na sa eastern seaboard ng ating bansa ang NDRRMC na sana raw bumalik na sila sa Pampang upang iwas peligro lalo't parating na nga ang bagyong si Butchoy. Naka-blue alert na ang NDRRMC kaya naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dumating na sa operation center ng ahensya upang paghandaan ang pagdating ng bagyong Butchoy na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 10 ng umaga. Malayo pa naman daw ang Tropical Storm Butchoy sa kalupaan ng bansa pero nais na ng NDRRMC bumalik na sa Pampanga mga mangingisda mula sa laot, lalo na mga nasa eastern seaboard ng bansa o yung mga lalawigan tulad ng Samar, Leyte, Dinagat Island, Siargao, Surigao del Sur, Davao Oriental at ang malaking bahagi ng Bicol. Kung di raw maiiwasang mangisda ng pangulam, manghuli na lang malapit sa Pampang. Kung malapit ka lang naman, makatakbo ka naman 100 meters nandun kung wala, malayo pa naman Huwag ka lang lumayo.
Dahil pagka hinampas ka ng malalaking alon dyan, hindi ka makalangoy kaagad. Umabot na sa 81 ang bilang ng mga islang na rescue sa paglubog ng may 18 bangka sa General Santos at Sarangani bunsod ng sama ng panahon. 16 pa ang nawawala. Ang mga nawawala, pawang mga mangingisda. Tiniyak ng Coast Guard na sa kabila ng pahirapang sitwasyon sa dagat, magpapatuloy ang search and rescue operations para matagpuan ang nawawalang mangingisda. Nagpalabas na rin daw ng notice to mariners ang Coast Guard. Mahigpit na pinagbabawal ang paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat na pangisda, lalo pat pumasok na sa area of responsibility ang bagyong Butchoy. Mas mainam daw na magsakripisyo muna ng ibang araw sa pangingisda kaysa naman kapahamakan ang sapitin ng mga mangingisda. Mabuti na yung medyo magkahirap mo na yung pamilya mo ng 3 days. Walang makain kaysa yung nagpumilit ka, namatay. Yung tatay, 3 yung anak na iwanan mo. Mamili ka lang. Magsakripisyo lang muna ngayon yung anak mo or magsakripisyo mo ng forever. Mel, umaasa nga ang NDRMC na tutulungan ng mga lokal na pamahalaan ng mga mangingisda na hindi makakapalaot. Gaya na lamang, Mel, na mabigyan daw sila ng livelihood upang meron sila mapagkakakitaan kapag ganitong masama ang panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang negosyante ang dinukot, binaril at itinapon sa Cavite. Inakalang patay na ang biktima pero himalang nakaligtas siya. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Hindi mo kilala? Hindi inakala ng isang negosyante mula sa Quiapo, Maynila na muli pa niya makikita ang kanyang mga mahal sa buhay. Akala raw ng biktimang si alias D. Katapusan na niya matapos siyang dukutin, barilin at ang inakalang patay na itapon sa Cavite. Alas 5 ng umaga nitong Miyerkules nang matagpuan ng ilang residente at pulisya ang dugo ang katawan ni Ding sa Sugar Road, Barangay Mabuhay, Carmona, Cavite. Ang akala ng mga nakakita sa lalaki, isa na namang itong kaso ng salvage. Sa unang tingin, patay. Pero nung gumagalaw buhay. Okay. Kaya sinugod na namin sa paggamot ang bayan. Tama ng bala sa likod at paa ang tinamuniting mula sa kanyang mga salarin. Base sa salaysay ng biktima, 5 tanod mula sa isang barangay sa Quiapo, Manila ang umaresto sa kanya. Ang nasa likod daw nito, ang asawa ng isang babae na nakarelasyon umano ng biktima. Matapos daw siyang arestuhin, ikulong at dinala sa Cavite. Wala siyang sinabi na kung saan siya dadalhin. Basta yun lang, pagbaba sa kanya, binaril na siya. Inakala nilang patay na at kaya itinapon na lang dito sa lugar namin, sa Carmona. Kasalukuyan ang nagpapagaling sa isang ospital ang biktima. Kinuha po nila, nakulungan nila. Itinapon po sa Carmona. Yun lang. Pwede. Dahil nakilala ng biktima ang nagtangkang pumatay sa kanya, natukoy na raw ng Carmona Police ang mga nasa likod ng krimen. JP Soriano, naka-alerto 24. Sa Maynila, isang lalaki naman ang namatay matapos mahulog sa pinagnanakawan na umanong truck at magulungan ng kasunod na truck. Si Salima Refran, naka-alerto 24. Hindi matanggap ni Aling Hilda na bangkay na niyang inabutan ng asawang si Henry Endales sa Moriones Gate, North Harbor. Mag-aalas 3 daw na madaling araw na mahulog si Endales mula sa sinampahan niyang truck at masagasaan naman ng kasunod itong truck. Isang jumper boy si Endales. Ito ang tawag sa mga lalaking sumasampas sa mga truck at nag-uumit ng ilang piraso ng mga karga nito para ibenta. Kitang-kita pa sa katawan ng biktima ang bakas ng gulong ng truck na nakasagasa sa kanya. Nagulungan mismo, sir, na nakahinto yung truck, sir, nasa ilalim siya. Ayon kay Hilda, hindi naman daw talaga sumasampa ng truck ang kanyang asawa. Napilitan lang daw ito para sa anak na papasok sa eskwela. Kasi kailangan po kasi pambaon bukas Tsaka pambili po. Pambili po ng sapatos ng anak ko. Yun nga lang po, inaano niya, kaya nga umalis po siya ngayon madaling araw Ayon sa Philippine Ports Authority, marami talagang jumper boys sa lugar na nangangahas daw na magnakaw ng karga ng mga truck kahit delikado. Maaari raw na hindi nakita ng driver ng kasunod na truck ang nahulog na jumper boy. At hindi rin naman ito naplakahan dahil madilim sa lugar sa oras na labas ng mga truck. Dito sa road trip, madilim kung mga ganyang ginagawa nila, na jumper sila, mas mataas ang risk na maaksidente sila. Salima Refran, nag-alerto 24.
Batid daw ng pulisya ang problema sa mga binansagang jumper boys. Ang kaso, wala naman daw nagrereklamo, kaya talirin daw ang kamay nila, lalo na kung menor de edad ang nahuhuli. Nakatutok si Steve Dailisan. Kaninang madaling araw lang daw nang atakihin ang tinatawag na jumper boys ang truck na minamaneho ni Virgilio Galope sa C3 Quezon City. Mabuti na lang daw at bago pa sila natangayan ng kargang bakal, nasaway na ng mga pahinante. Pero di lang daw kargamento ang tinatangay ng jumper boys. Yung isang driver namin dun sa may Divisoria, kinukuha yung baterya namin. Siya pa yung may sala yung isang driver na pahinante namin kasi sinaktan niya yung bata, sinakal niya ng ganun. Pero ninakawan talaga. Ninakawan talaga yung baterya namin. Ang ginagawa ng mga pahinante ng truck, sinisinsin nila ng gusto yung pagkakatali sa kanilang mga kargamento. Mapabigas man yan o bakal, kinakailangan mahigpit daw yung pagkakatali para hindi basta-basta makakalas ng mga jumper boys. Ang kaso, kahit nabalutan nila nitong makapal na telon, ang ginagawa ng mga jumper boys, ayan nilalaslas nila, medyo mahaba-haba ito. 2 beses na ring natangayan ng bigas ang truck driver na si Rodel Estabilio sa C3. Kadalasan daw, armadong teenagers ang jumper boys at may kasabwat na tricycle sa pagsasakay ng makukuhang kargamento. Kaya pinoprotektahan din daw nila ang kanilang mga sarili. Yung penalty ko sir, pag hinahabol nila ng tubo. Batid ng QCPD ang talamak na aktibidad ng jumper boys. Problema daw, walang nagsasampa ng reklamo. Usually hindi nare-report kasi nga moving yan eh. Wala namang report dito sa amin na pero may may mga idea kami. Tali rin daw ang kamay ng mga otoridad lalo na kung menor de edad ang nahuhuli nila. Tulad na lang ng eksklusibong nakuna namin ng video kahapon sa Araneta Avenue. Dati, yung C3 na yan, inoperate na namin yan. Yun nga, because of that existing laws, yung RA 9344, kung saan yung mga bata, they are not held liable criminally. Pakiusap ng pulisya sa mga driver at pahinante sakaling makahuli ng jumper boys, huwag agad-agad sasaktan. Sa halip, i-turn over sa barangay o pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kung menor de edad, pulis na raw ang bahalang mag-turn over nito sa DSWD. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.